we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Tulo sa upat ka missing sa landslide sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro na recover na. Atong saro ng dugang detalye niini sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Moncayo, Davao de Oro. Kent? Sara, human nga na-recover ang tulo sa upat ka mga missing person sa landslide. Temporary usa nga giundang sa MDRMO Moncayo ang ilang retrieval operation tungod sa mga pag-ulan. Sayo nga nangadto ang MDRRMO Moncayo sa landslide area sa Purok 19 Pag-asa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Alang sa pagpadayon sa ilang search and retrieval operations o upat ka individual nga nagpabiling missing. 14 ka mga tao ang natabunan sa maong landslide kagahapon, kung asa 7 ang patay, 4 ang missing ug 3 ang na-rescue. Sa pag-uban sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa area, pipila ka mga pagdahili sa yuta ang among naagian. Halos zero visibility sab ang ubang lugar tungod sa baga nga fog ug gumikan sa pag-ulan. Pag-abot sa lugar, makita ang dakong yuta nga midahili gikan sa bukid. Tungod sa mga nasinati nga pag-ulan, ikapila nga gipahunong ang operasyon. Weather condition is very challenging, no? Pinapahirapan talaga yung retrieving team natin. Pero we will do everything as we could, no? Ay ang ulan kasi is pabugso-bugso. Pipila ka mga kabanay sa mga na-missing ang misulay ug duol sa lugar kung asa himuon ang pagkalot apan gikordon kini sa otoridad. Human ang 3 ka oras. Na-recover ang lawas sa biktima. Magiilang si Richel Riboldad, 35 anyos, residente sa lugar. Wa gayud napugnan sa mga igsuon ni Richel ang ilang emosyon. Dihang nakita ang kabanay nga matud nila, breadwinner sa ilang pamilya. Mapay pag-abot nila kay magkuan sila Bible study. Niya, tapos wala pa sila mapay pag-abot yun nila nilang slide na. Niya akong ate napa sa baan sa balay ba mo tong naitsa niya tong bata nga naka-survive. Si Richel matud pa ang misalbar sa 1-year-old baby nga naluwas sa landslide. Sumala sa MDRRMO. Lisod ang pag-rescue kang Richel human kini natabunan og mga bato ug yuta. Temporaryong gihunong ang operasyon dihang bibuntak na sab ang ulan. Pasado alas 12 sa udto, usa na sab kalawas ang na-recover sa otoridad. Ilabyan usab ang pagdanguyngoy sa live-in partner o anak sa biktima. Ngagiilang si Agnes Bitoon, 44 anyos. Matod kang Rene Boy, nagpahimangno na kini sa iyang partner nga dili moadto sa maong balay tungod sa mga posible nga pagdahili sa yuta. I-plaster na lang na siya tarong, dawato na lang ang tanan kay di naman yun mabalik. Samtang, pasado launa sa hapon, laing lawas sa sab ang na-retrieve sa otoridad nga giilang si Elvera Saldua, 35 anyos. Gani, emosyonal ang kabanay ni ini, dihang napalgan ng iyang patayng lawas. Miabot og hapit 7 ka oras ang retrieval operation sa 3 ka patayng lawas. Samtang padayon ang retrieval operations alang sa nabiling usa ka missing, nga giilang si Romel Gumatin. Kinsa mao ang amahan sa magbanay nga nalakip sa 7 ka mga namatay nga nailhang sila Catherine Gumatin, Hana Gumatin, Disna Gumatin, RJ Gumatin, Cristel Gumatin ug Eileen Gumatin. Lakip sab sa namatay si Marjorie Nenyaria,
nga usa ka religious leader. Sumala kang Julius Nenyaria, asawa sa biktima. Dunay prayer worship sa usa ka balay dihang nahitabo ang insidente. Medya oras lang gikan nila pagtapok nila. Mauguri pagsugod nila og worship, og pagtigom kay wa man gyud nakabalo nila. Sara, anaana sa punerarya ang lawas sa tulo ka mga individual nga na-recover kaganiha. Misad sa og hinabang ang LGU Mungkayo ngadto sa mga biktima. Ugma kung mahimong maayong panahon magpadayon ang search and retrieval operation sa MDRRMO Mungkayo. Samtang sa karon anaana sa 25 ka pamilya ang temporaryo nga nagtinir sa Mount Diwata Elementary School. Sara. Okay, daghang salamat ug amping muriha, Kent Abrigana. Nakasinati sab og kusog nga ulan ang Davao City kagabi kung asa ka pinlibo ka mga residente ang apektado sa pagbaha. Samtang duha ang namatay, gupat ang nasamdan sa managlahing insidente sa landslide sa syudad. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagbuntag ang baha dinhi sa Barangay Tigato, Davao City tungod sa way puas nga pagulan kagabi. Busa migamit na og bangka ang mga residente. Giusa-usa og hatod sa mga volunteer ni mga residente pabalik sa ilang mga nabahaang balay. Ang uban gikan pa og trabaho, samtang ang uban naghatod og pagkaon alang sa mga nabahaang kabanay. Bata tigulang. Rescue nila gikan sa sulod. Ginagawa sa highway. Unya, dili ka kapuyan ana balik-balik. Sana kapoy pero agwan taon na lang kay tabangan para sa barangay hapon. Anong purpose? Hatod og pagkaon o mutaba. Nakadugay ninyo din sir, bahaunon man gyud. Di gyud mo balhin. Dili kay. Dili kay muwa naman na diha. Wala mo ilaing kabalhinan. Wala. Sir. Balay, uli. Maglimpyo ka. Taas pa matubig. Hinahinira. Ang uban nga duha ka andana ang balay wala na miadto sa evacuation. Ano nga ito evacuation? Ali ara mo? Sir, dili mo ato evacuation? Kay? Namay kanya sa control. Second floor na lang mo. Rasyon na, sir. Rasyon na gikan sa kuha kay rescue. Okay ra ka diha, Nay? Okay ra ka diha? Ikaw jote bay. Upat mo diha? Pagkaon ninyo. Wala pa? Samtang ang uban, parayon ng pamahaw, waig sapayan ang baha. Mga unta! Sir, punta na kagawin, sir. Okay ra mo diha? Gisiguro sab sa mga residente nga maluwas ang binuhing hayop. Ang mga gamit gipangsaka na sa atop. Ang kadaghanan sa mga apektado nagtener sa gymnasium. Diin gipanghatagan sila og pasiunang tabang sama sa pagkaon og serbisyong medikal. Ang affected sa ako ang population diri is kung istorya to mga more than 2,000 gyud na siya. Families. Kasi mga 10 sitios man gud ang affected ani. Sa inisyal nga ihap sa otoridad, miabot sa 252 ka magbanay o 1,029 ka individual ang apektado sa unom ka barangay sa syudad. Nga mao ang Barangay Tigato, Bunawan Proper, Bago Aplaya, Bago Galiera, Maa ug Matina Crossing. Samtang dinhi sa Purok 5 sa Barangay Tigato namatay ang 44 anyos nga si Ernesto Pasinio. Human matabunan sa Midahiling Yuta. Ang ig-agaw niini nga si Jurame nakaluwas, human matabunan ang mga paa. Suma pa niya nga nag-inom sila sa sala nga bahin sa balay sa ilahang barkada nga nagsuulog sa iyang adlaw na tawhan anang tungura dihang kalit nag-landslide. Tuyok ang iyang bangko, nitindog pa to siya. Pagtindog niya, nalagpot man ko. Paglagpot ako, napilit ko dito sa bungbong. Itong pare na ko, nalagpot pa, wala ko kabantay kay nawadon po panimuot. Siya nakita na kuan siya na hugmakan to siya sa kuan, atop ba. Kung ani nila, bungtod na, tungod sa pag-ulan-ulan, midahili ang yuta, paingon dinhi sa ilahang stambayan nga balay. Sa karon gibawalan una ang mga residente nga mobalik sa maong lugar samtang wala pa na siguro nga luwas kining puy-an og balik. Dati pa man yun, mga ingana man yun, di man yun na ginapapuyan yun. No? Pero balo naman ka sa Pinoy. Malinaw, balik. Pag naay problema, ngawa, anak ba? So sila gyapon yung mag-suffer. Sa Barangay Salaysay, sa Marilog District, patay sab ang 7 anyos nga batang lalaki nga si Jeron Manay, samtang samdan ang iya mga ginikanan ug ang 9 anyos nga igsuon. Human kalit nga bidahili ang yuta samtang anaa sila sulod sa ilahang balay alas 9 kagabi.
Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Paraing nakalerto ang City Disaster Risk Reduction and Management Office Jansan tungod gihapon sa epekto sa shear line. Gani kagabi na matigdan ang pagsaka sa level sa tubig sa Buayan River. Ani ang report. Padayong ginamonitor sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang level sa tubig sa Buayan River. Human basinati ang pagtaas niini nga halos moabot na sa alert level kagabi as of 6 p.m. Base na sab sa gipagawas nga advisory sa Pag-asa Jansan. Hinuon sa karon anaa na sa normal ang level sa tubig sa maong sapa. Apan bisan pa man niana padayong naka-alerto ang CDRRMO Jansan. Sanglit matag karon og unya posible ang pag-ulan labi na sa kabukiran nga bahin. Kaya patuloy po natin ang kabayanan. Ay atin po weather advice. Alright. Well, opo, pinapaalalahanan po natin yung ating mga kababayan na naninirahan. Lalo na po sa malapit sa ilog at sa baybayin lagat ng General Santos na maging mapagmatsay po tayo. Nanawagan sa mga otoridad sa publiko nga maminaw sa abiso sa lokal nga kagamhanan sa posibleng mga advisory. Gani kagabi pa lang nagpagula og kamanduan ng LGU Jansan mahitungod sa pagkansela sa klase sa tanang level sa pampubliko ug pribadong tulunghaan kini gumikan sa nasanating mga pag-ulan sa syudad. Sumala sa Pag-asa, gipaabot gihapon ang pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao dala sa shear line. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Babaeng motorcycle rider ang patay. Human nga maserko kini sa gimanehong motorsiklo ug mibangga sa gutter ug poste sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Dead on the spot ang biktimang si Nori Labitad, 34 anyos, og residente sa Barangay Pualas sa Baungon, Bukidnon. Human nga maaksidente sa Vamenta Boulevard sa Carmen, Cagayan de Oro City. Sumala sa kapulisan, samtang nagsubay ang biktima sa mong dalan, kalit kining misutoy pagpadagan, padulong sa kilid nga bahin sa dalan, kung asa na bangga kini sa gutter, dayon nabunal sa poste sa usa ka pader sa opisina sa Civil Service Commission Region 10. Grabing samad sa ulo nga bahin ang niyaguman sa biktima, resulta sa iyang kamatayon. Ang kining kuan motor nagsubay niya sa dalan gikan sa Patag o pagitan sa Suwagan. Padulong siya sa Carmen proper. As per sa mga witnesses, kusog-kusog daw kuno ang dagan. Diretso na kuno bangga. Nadala pa sa ospital ang biktima apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi gumikan sa grabing samad sa ulo. Migawas sa investigasyon sa kapulisan. Base na sab sa testimonya sa mga saksi nga posibleng nakainom ang biktima o kaha nakatulog samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Magamping ka sa dalan, labi na mag-drive ka sa labihon. Labi nagningaw, nahanya ang mga aksidente. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka aktibong miyembro sa PNP Maritime Unit sa Zamboanga City ang patay. Human aksidenteng mapusilan ang kaugalingon niini samtang naglimpyo sa iyang pusil. Samtang laing duha pa kalalaki ang biktima sab sa pagpamusil sa Zamboanga City ug Isabela City sa Basilan. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Naligo na sa iyang kaugalingong dugo dihang nakaplaga ng usa ka aktibong miyembro sa PNP Maritime Unit 9 nga si Patrolman Abdul Aziz Mukiram, 28 anyos, sulod sa kwarto niini sa Barangay Baliwasan Grande, Zamboanga City, pasado alas 11 sa buntag adlawng Huwebes. Migula sa investigasyon nga nakitaan matud pa ang biktima nga naglimpyo sa pusil niini una nahitabo ang insidente. Nakahiagom ang biktima og samad pinusilan sa ulo niini. Based na initial investigation, accidental firing na mira con este talimpiale de su pusil na adentro de casa. Su girlfriend yan da con nilibuskalya na casa. Nya po lang mira con este na akustawele na with blood. Sumala pa, ang biktima ipaubos sa paraffin test. Samtang ang pusil ipaubusab sa ballistic examination. Always gani man treat ko na gun na loaded sa pirmi. So never never man point ko na muzzle del gun punta na kay mga unsafe direction para hindi man para man avoid kita mga aksidente. Samtang pasado alas 6 sa gabi sa susamang adlaw,
Usa ka 58 anyos nga lalaki ang patay human gipusil sa riding in tandem suspect sa barangay Kabatangan, Zamboanga City. Ang biktima nasayrang pauli na gikan sa usa ka sabungan dihang gipusil patay samtang sakay sa sakyanan niini. Ginalantaw karon sa kapulisan ang mga posibleng motibo sa pagpamusil, lakip ang posibilidad nga doon na kini kalabutan sa iyang trabaho sa sabungan. Sa susamang adlaw sab, pasado alas 8 sa gabii, usa ka 35 anyos nga lalaki ang gipusil patay sab sa barangay market site sa Isabela City, Basilan. Tulo ka samad pinusilan sa ulo ang nahiaguman sa biktima. Sa inisyal nga investigasyon, nagalakaw matud pa ni adtong tungura ang biktima dihang giduol kini sa mga wa mailhing sospek o gipusil punting ulo. Daling miikyas ang sospek human sa krimen. Magpadayon pa ang investigasyon sa Isabela City Police Station kalabot sa insidente. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapulisan ug kasundaluhan sa Cagayan de Oro City gikakurat ang giingong rebellion threat notice nga gipagula sa usa ka barangay kapitan sa Cagayan de Oro. Apan ang mga opisyal gibarugan nga adunay hulga sa iyang barangay gikan sa mga armadong NPA. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kini ang letter to the public nga gipagula ni Barangay Bugo, Cagayan de Oro City Chairman Spencer Kailing nga adunay petsang Enero 17 unod sa maong sulat ang pag-agahat sa barangay kapitan sa mga residente nga mag-igmat tungod aduna matud pa sila impormasyon nga nadawat nga adunay rebellion threat ang ilang barangay. Kikumpirma ni Kapitan Kailing nga siya ang nagpagula sa maong letter. These are a confidential letter direct to the schools, stakeholders, religious sector to refrain some doing activities, but it doesn't mean to stop. Kaya ako pa mag-raise sa task force that time. Can open it to the public. Dapat confidential ang nakabutang ani. Nangayo og dispensa ang kapitan sa mga residente nga nagpanik tungod sa maong nikatag nga sulat. Apan sumala niya nga anaagid kunoy mga reports nga miabot sa iyang opisina nga adunay pipila ka mga armadong tao ang nakita sa bukirong bahin sa iyang barangay nga gituuhang mga NPA. Busa gipagula niya ang maong letter. Tumong lang kuno niya nga maalarma ang maong mga personalidad aron muhawa sa ilang barangay. More than 10 nga niagi sa ilang farm. So I mean that time is not normal nga moagi mo. I mean magud sa mo dito sa somewhere sa inana nga oras. So identify gid nila nga naidala but di nila familiar unsa na nga arm or kining kargada. This 10 armed group was already left at around 12:01 and 2 a.m. early after I declared this. Pagkagabi nitugaw gyud. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office kon kokpo nga nakurat sila sa maong sulat tungod wala matud pa kini nakig-alayon kanila ang maong opisyal una gipagawas ang maong sulat. Mulay validation nga naitabo sa atong level sa anay sa kapulisan sa Tacloban sa Cagayan de Oro inungdan nga atong city director siya na mismo gani ang nag-adto nagbisita mismo sa buwatan sa maong barangay opisyal mismo ang punong barangay si Kapitan Kailing so walay ngon nga na-validate o na confirm ang na-verify ang mga impormasyon. Hinuon nagpasalamat sila tungod security conscious matud pa ang maong barangay. Apan gipasabot sab nila nga adunay tamang pagproseso sa mga susamang impormasyon nga rebellion o security threat tungod mamahimo kini magdala og panik sa publiko. Sa karon aduna na kunoy mga operatiba sa kapulisan nga ilang gipalihok aron nga maberipika ang maong hulga sa seguridad. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Gianunsyo sa Zamboanga City LGU nga adunay ipahigayong road closure matag gabi sa mga kadalanan kung asa ginatukod ang 11 flyover sa Zamboanga City nga magsugod karong bulana. Ani report ni Efren Mamak. Gipahibalo sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City ngadto sa mga motorista nga adunay ipahigayong road closure sa mga kadalanan sa Governor Camins
kung asa ginatukod ang labing unang flyover sa Zamboanga City. Ang bagsakan Santa Cruz Camins Road isirado sugod alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag, sugod petsa 18 sa Enero ug mulungtad sa petsa 12 sa Marso. Nakatagda sab ipasirado ang MCLL Highway nga nasakop sab sa maong proyekto nga magsugod petsa 14 sa Marso hangtod petsa 12 sa Mayo. Sumala sa LGU nga ang hinungdan sa maong road closure gumikan sa pagmuntar og mga girder sa taas nga bahin sa flyover. Very dangerous también kung mga motorista, kay sabi man kita sa mga girders, kasi mga largo-largo beams, no? Kaya man-install ali arriba na flyover. Por eso necesita ser agad con ese. Para pronto acabar también. Sí, para aplojar también el trabajo. Sí. Hinuon adunay rerouting plan nga gihimo ang LGU nga pwedeng sundon sa mga motorista. Hace makita el rerouting plan, no? All those vehicles kita pasa ali, either pasa sila na Tetuan niya, no, or Giwan ba, sale aquí donde Alfaro. Gipasabot sab sa LGU nga balik normal ang operasyon sa maong mga kadalanan sugod alas 5 sa buntag matag adlaw. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa Lanao del Sur ang hangtod karon wala pa maabot sa linya sa kuryente. Hinungdan nga gisusi na kini sa Lanao del Sur Electric Cooperative kon Lasoreco subay na sab sa mando sa Pangulo. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pipila paghihapon ka mga lugar sa Lanao del Sur ang hangtod karon wala paghihapoy linya sa kuryente. Sama na lang sa barangay Balot Maito sa Binidayan, Lanao del Sur. Nahimutang kini tunga-tunga sa Lanao Lake nga pipila ka katuigan na nga nangandoy sa ilang barangay ang maabot sa linya sa kuryente. Tungod perwisyo sa mga residente ang mutabok pa sa mainland Binadayan aron mag-charge sa ilang cellphone. Ito po yung pinakamatagal na pinapangarap namin na magkaroon ng electric power. Kahit man lang hindi electric, solar, pareho din po yun. Na pwede kami makagamit ng mga appliances like TV. Sumala sa Lasoreco, gimanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga lantawon ang mga lugar sa Lanao del Sur nga wala pay kuryente. Lakip sab kuno sa iyang mando ang pagpangita og pamaagi aron mabutangan na og transmission lines ang mga hilit nga lugar sa probinsya. Karong wala pay linya, nang hatag una sila og mga solar powered lights aron magamit sa mga residente. Isa po ito sa mga priority project ng ating Pangulong BBM na magkaroon po ng 100% electrification. Priority po nilang Mindanao, solar power home na proyekto kung saan ang mga ganitong mga island na walang access sa electricity ay siyang mabigyan ng prioridad na maglagyan ng mga solar power homes na makater niya at least 4 bulbs, makapanood lang sila ng sine, makacharge sila. 50 watts po na ipamimigay ng gobyerno. Makabenepisyo sab sa among proyekto ang 102nd Base Command sa MILF nga naa sa sitio Naser, Madamba, Lanao del Sur. Na sa matagal na panahon hindi sila nakakatikim ng tunay na ilaw. So sa ngayon, dahil sa programa ng presidente natin ngayon, inshallah magkakaroon na ng matinong ilaw, kuryente yung mga kabahayan natin, lalo na yung mga MILF community na malayo sa mga siyudad. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Karong National Deworming Month, nagpahigayon sab og deworming kick-off ceremony ang General Santos City Health Office. Panawagan nila sa maginikanan, ipapurga ang ilang mga anak. Ano ang report ni Abby Caballero? Atol sa kick-off ceremony sa citywide deworming sa General Santos City, giobliga ang mga barangay health worker nga mutambong. Kini sa tinguha nga mas pakusgan sa City Health Office ang ilang kampanya kalabot deworming. Prioridad nilang ipurga ang mga bata nga nag-edad 1 to 5 years old nga mao ang susceptible age group. They usually play and then commonly, lalong-lalo na sa mga rural areas, nasa mga daan, sa mga kanal, nagpi-play ng mga lupa. So, this is the reason why, and it is very common among sa mga ating mga crowded area
at saka mga areas which has an inadequate sanitation. So parasitism itself is common in that areas. Apan kinahanglan sab matud pang ipurga ang mga batan-on nga nag-edad hangtod 19 anyos. Sumala sa CHO, importante gayod nga mapurga ang usa ka bata aron malikayan ang malnutrisyon, anemia, stunted mental growth ug poor immunity. Parasitic infection itself can cause even death. We are looking into na magkaroon tayo ng magandang health outcome for our children. Panawagan sa CHO ngadto sa mga ginikanan, ipapurga ang anak matag 6 ka bulan. Libre lang ipanghatag ang tambal sa matag Rural Health Unit. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong pipila na kaadlaw nga nakasinati og pag-ulan ang General Santos City. Nagpahimangno ang City Health Office Jansan sa katawan kalabot sa mga sakit nga pwedeng bakuha kung ting-ulan. Ani ang report ni Abby Caballero. Pipila na kaadlaw nga nagsigi og ulan dinhi sa General Santos City. Dili man tantong kusog apan pipila ka oras sab ang pag-ulan. Gani gisuspende ang klase sa tanang pribado ug pampublikong tulunghaan sa syudad adlawng Biyernes tungod sa nasinating pag-ulan. Si Kenny Vera Cruz, kansang anak ana sa kindergarten, dunay mga pamaagi aron malikay sa sakit ang iyang anak. Ginaparingkot nya painom mga vitamins ug dili pud pasagdan sa mga mga magtaligsik, ma'am. Kung maulan gid siya, di po na mo gid pa eskwela. Sumala sa City Health Office kun CHO Jansan, dunay pipila ka sakit nga sagad masinati sa mga tao matag ting-ulan. Mao kini ang waterborne disease sama sa gastroenteritis ug typhoid fever. Daghan sab matud pa ang makasinati og influenza, leptospirosis ug dengue. So these are the 4 main diseases that is common during the rainy season. But in terms of dengue, General Santos City is endemic for dengue, meaning rainy season man tayo or even during hot season, we still have the dengue. Gawa sa paglikay nga mugawa sa panimalay kung nagaulan, importante matud pa nga imintinar ang himsog nga panglawas aron dili dali magkasakit. Balanced diet, a lot of water, which is very important. Another important thing is you have to complete our sleep. We rest for about 8 to 10 hours in a day na iti-take natin ang mga vitamins or the mga supplements na needed in our bodies. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Nakabenepisyo sa libreng eye check-up ang kapin 80 ka mga residente sa hilit nga barangay sa Midsayap, Cotabato. Atol sa outreach program sa usa ka non-profit medical foundation, 89 ka mga residente sa Barangay Ulandang, Midsayap, Cotabato ang nakabenepisyo sa libreng eye check-up. Nakadawat ang mga benepisyaryo og libreng reading glasses ug 30 kanila ang gischedule alang sa libreng operasyon human nakitaan nga dunay cataract ug pterygium. Ang maong programa gitawag nga Oplan Pangalawang Paningin. Tinguha sa mga grupo nga daghan pa ang matabangan sa ilang programa nga residente sa Bangsamoro Region, ilabi na katong mga walay paigo nga pinansyal aron magpatambal. Upat ka drug personality ang arestado sa managlahing operasyon sa General Santos City. Halos 900,000 pesos nga kantidad sa ilegal nga droga na sakmit sa otoridad. Dakpan ang tulo ka mga lalaki ug usa ka babae kinsa wala naginganlan sa otoridad atol sa gipahigayong operasyon kontra droga sa kapulisan sa General Santos City. Mukabat sa dulaan 900,000 pesos nga kantidad sa droga ang nakumpiska sa otoridad gikan sa mga sospek atol sa bypass operation sa managlahing lugar sa syudad. Kasong paglapas sa RA 9165 gun Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga dinakpan. Gibutiag sa Comelec Sarangani nga sa karon wala pa sila nakadawat og papeles alang sa People's Initiative. Ani ang report ni Abby Caballero. Kung sa ubang lugar, init gihapon nga hisgutanan ang pagpirma sa mga residente sa gituuhan nila nga alang sa ayuda. Apan alang di ay sa petisyon, kalabot sa pag-amyenda sa konstitusyon. Sa Sarangani Province, wala daw na monitor ang otoridad kalabot sa maong butang.
Gani hangtod sa karon sa 7 ka lungsod sa probinsya, wala matud pay election officer nga nakadawat og papeles alang sa People's Initiative. Silent no for the province, wala pud tay mga na-observe nga nagapapirma. Sumala sa Sarangani Provincial Election Officer, anaa matud pa sa kapin 300,000 ang registered voters sa maong probinsya. Sumala pa, kinahanglang 3% sa registered voters sa matag legislative district ang mupirma sa People's Initiative. Andam lang matud pa ang ilang buhatan o galing dunay mag-submit kanila og papeles kalabot People's Initiative. Kung naay magpa-receive, i-check sa atong election officers kung i-certify nila kung pila no number of signatures ang ilahang na-receive, and hatagan nato ang proponent no og certification. So kanang certification ipasa pud na sa ato ang clerk of the commission. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao. Ganagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!